July 15, 2026, Miyerkules. Pinag-uusapan pa ang kapalaran ng BIR box kung gagamitin itong ebidensya sa impeachment court. Mamaya kumuha tayo ng update dyan sa Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dating DOH Undersecretary, iginiit na hindi nakamamatay ang side effect ng deworming at nanindigang ligtas ang mga gamot pampurgang ipinamamahagi sa mga paaralan. San Jose Abad Santos sa Davao Occidental, binaha dahil sa local thunderstorms, nilindol pa. Impeachment Court, pagdedesisyonan ang pagpapasupina ng prosecution sa bank, AMLAC at tax records ni VP Sara Duterte. Palasyo, pumalag sa pahayag ni VP Sara na gawa-gawa lamang ang ebidensyang iniuugnay sa kanya. Pilipinas, nakakuha ng $6.78 million grant mula sa Green Climate Fund. Kambal na kalamidad ang tumama sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos maapektuhan ng baha at lindol, habang ilang lugar sa Davao City binaha dahil sa localized thunderstorms. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Dito sa buot, Hindi pa man nakabangon sa magkasunod na trahedya ang Jose Abad Santos Davao Occidental matapos ang 7.8 magnitude na pagyanig nitong Hunyo, pagbaha nitong nakaraang linggo, muli na naman itong binaha gabi nitong Martes, Hulyo 14 na sinabayan pa ng magkasunod na lindol na ang pinakamalakas ay 6.3 magnitude. Hindi na rin alam ng mga residente doon kung paano pa makabangon gayong halos lahat ng kanilang ikinabubuhay ay inanod na rin ng malawakang pagbaha. Hindi pa rin matagpuan ang 5 residente na tinangay ng tubig baha nitong Sabado, Hulyo 11. Hinaot ko na safe ang tanan pero kabalo ko nga medyo grabe na gid ang trauma no kay walay undang ang ating mga paglinog. Kunya sabayan pa gid sa kusog nga ulan, mga baha ug mga landslide. Pinangangambahan din ng mga residente na bumigay ang 6 na artificial lake na nabuo nung nakaraang lindol. Meron pang 6 na mga communities na binagsakan yung river nila, binagsakan ng malaking bundok at nagkaroon ng artificial damming, napondo yung tubig. 7 man yan, nasolve na yung isa, may 6 pa. So may provincial task force na itatayo ang province para to address. Matagalang ko nito, hindi to overnight lang o 1 week lang. It will take months. Habang sa Davao City, binahari ng mga pangunahing kalsada sa lungsod kaya pahirapang makausad ang ilang mga sasakyan. Sa isa pang video, lumikas ang mga residenteng ito matapos pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan ang tubig baha. Kaya binabagtas na lang nila ang kalsadang ito na lagpas tuhod ang baha. Ayon kay OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, ang naranasang pagulan sa Davao Region at mga karatig probinsya ay bunsod ng localized thunderstorms habang ang mga pagyanig ay aftershocks pa rin ng nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Muling pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at mapagmatsyag dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga kalamidad. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa Mariveles, Bataan, pinatumba ng habagat ang isang punong akasya na isang siglo na ang tanda sa Purok 2, Barangay Ipag. Ayon kay Barangay Chairman Rodito Luyo, posibleng napahina ang ugat ng puno ng malalakas na ulang dala ng habagat, gayon din ng mabigat na mga sanga nito. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang inilipat sa ligtas na lugar ang mga apektadong residente. Patuloy naman ang clearing operation para maalis ang natumbang puno. Naghain na ng reklamo sa pulis ang isang tindera ng alak sa Cebu matapos tutukan ng kutsilyo at gahasain ng sarili nitong customer. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaking nakasuot ng sombrero. Pumasok siya sa isang tindahan ng alak sa barangay San Nicolas, Cebu City.
Nilapitan niya ang babaeng kahera at tila kinausap pa. Pero maya-maya, tinutukan niya ito ng patalim. Kita sa video na hinatak ng lalaki ang biktima papunta sa likod at doon na umano ito ginahasa. Matapos gawin ang krimen, agad na tumakas ang suspekta. Ayon sa biktima, nangyari ang insidente noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ngunit kahapon, formal na siyang nagsampa ng kasong rape laban sa suspect na isa umanong ex-convict. Ayon sa salaysay ng biktima, dati na umanong customer ng naturang tindahan ng suspect kaya di niya akalaing gagawin ito sa kanya. Nakilala na rin ng mga otoridad ang suspect na si Clark David Tejido na patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Na-identify na ni siya karon, in fact naanagan na to ang kompleto na mga ebidensya karon ang katong CCTV dito sa mga establishmento, nakuha na to iyang identity. Ang kulang na lang karon is malocate na to sa ato ang mga investigador kay napakaroy mga hot pursuit operation. So hopefully ma-locate siya o aron mapasakahan na to magkaso. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nanindigan si dating Department of Health Undersecretary Dr. Vicente Belisario Jr. na ligtas sa mga gamot ng pampurga na ibinigay sa mga paaralan. Ayon sa kanya, taong 2006 pa nang simula ng DOH ang programa ng pagpupurga sa mga batang edad na sa 1 hanggang 19 na taong gulang. Sabi pa ng dating DOH official, normal na magkaroon ng side effect ang pampurga tulad ng ibang gamot, ngunit hindi kabilang sa side effect nito ang pagkamatay. Iginiit din ni Belisario na mas maiging hintayin muna ang resulta ng opisyal na investigasyon ukol sa pagkamatay ng grade 4 student matapos siyang sumailalim sa deworming activity. May mga side effect po ang mga gamot. Subalit, ang mga pampurga po ay proven safe. Mild and transient lang po ang mga side effects niyan na konektado sa mga batang binubulate. Pagka binubulate po ang bata, mas maraming side effect. Ngayon, ang side effect po ay hindi nakakamatay. No, ang side effect ay hindi kasama ang pagkamatay. Wala pong alam anywhere in the world kung saan ginagawa ang deworming. Hundreds of millions of doses na po ang naibigay na pampurga sa Africa, sa Asia, no, at sa South America na wala naman po kinukwento na nakakamatay ang pampurga. Kasi po kung nakakamatay ang pampurga, hindi na po natin ginagawa yan. Plano ng Malacanang, nataasan ng multa sa mga pasaway na nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Layo nitong pairalin ang disiplina ng mga Pilipino. May umarangkadang balita si Justin Ignacio. Nagpaalala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan na siyang nagdudulot ng mga pagbaha. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay Castro, papanagutin ang sinumang mahuhuling nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Matapos mahuli ang ilang nagtatapon ng basura sa creek o sa bintana mula sa umaandar na sasakyan. Kapag nahuli kayong nagtatapon ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Itabi ang inyong basura at i-dispose ng tama. Para sa estudyanteng si Errol Noprada, sang-ayon siya sa panukalang ito. Marami naman na anyang mga paalala na nakakalat sa iba't ibang lugar tungkol sa pagtatapon ng basura, pero hindi naman ito nasusunod ng karamihan. Hindi naman mahirap magtapon ng basura sa tamang tapunan eh. Or if maliit lang yung basura mo, pwede mo na malagay sa bulsa tapos throw it somewhere else, di ba? Ang mobile coffee vendor naman na si Trish Adam, naranasan na ang epekto ng dulot ng mga basura matapos silang bahain sa Tondo, Maynila. Kaya para sa kanya, dapat lang nalakihan ang penalty para sa mga pasaway. Tama naman. Dapat lang magmulta yung mga hindi marunong sumunod. Lalo doon sa lugar namin sa Tondo. Laging baha doon dahil nga sa mga basurang mga sa mga kanal nakaharang. Sa pinakahuling ulat ng MMDA nitong umaga, nahakot ng ahensya ang 3 cubic meters ng basura at burak na humarang sa daluyan ng tubig nang maglinis sila sa Makiling Creek sa Quezon City.
Kung hindi man po kayo makatulong sa paglilinis ng mga drainage, ay huwag na pong maging sanhi ng pagbaha. Tumulong na lang po kayo. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inilipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Rodante Marcoleta alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay matapos magsumiti ng report ang PNP General Hospital ng medical findings ng UP-PGH sa kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Batay sa medical report, normal na ang findings ni Marcoleta kaya't hindi na niya kailangan ng hospital arrest. Mula sa Sandigan Bayan, dinala sa BGMP Jail Facility sa Payata si Marcoleta at hindi na ibabalik sa PNP-PGH sa Camp Crame. Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology may sapat silang mga tauhan na kayang magbantay at tumutok sa mga pangangailangang medikal ng senador. Trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa Day 6 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, pakay ng korte na desisyonan ang pagpapasabpina ng prosekusyon sa bank, AMLAC at tax records ng vice-presidente. Pero bago yan, nagsalita muna ang ilang senator judges patungkol sa ilang investigasyon at kasong kinakaharap ng ilan sa kanila. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Jack, sa mga oras nga na ito ay adjourned na ang paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte ngayong araw. Pero bago yan, hindi agad nakapaghain ng oral arguments ang prosecution at depensa pagdating nga doon sa usapin ng pagpapasabpina ng financial records ng vice-presidente. Ito ay dahil doon sa manifestation ni Senator Robin Padilla patungkol doon sa tila timing ng ilang mga reklamo at kasong kinakaharap ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa minority bloc. Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa paglilitis noong Lunes, niling ng prosekusyon na paagahin ang pagsalang sa witness stand ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sana noong Martes, pero naudlot ito sa pag-alma ng ilang senator judges, kabilang na si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kahapon naman lumabas sa isang interview ni Matibag lumabas ang interview ni Matibag ukol sa pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa bidding at 10 billion pesos congressional insertions para sa 2019 Southeast Asian Games. Matatandaang si Cayetano ang nagsilbing chairperson ng Philippine Sea Games Organizing Committee noong 2019. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo, but it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Ito nga ay sinigundahan naman ni Senator Judge Pia Cayetano, kaya't ipinalabas sa korte kanina ang nasabing interview ni Attorney Matibag. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated.
Jack, matapos nga ang mga ito ay nagpatuloy na sa 15 minutes oral argument ang prosekusyon sa pangunguna ni Attorney Chel Jokno at para naman si depensa si Attorney Michael Powa. Pagkatapos nito ang 10-minute rebuttal stage ng parehong kampo. At pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagbalik na mula sa recess ang korte kung saan sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na sa Lunes, July 20 na isasagawa ng mga senator judges ang pagtatanong sa prosekusyon at depensa. Merong 10 minuto ang mga senator judges para tanungin ang parehong kampo. Isinaad na rin ng prosekusyon na si Attorney Melvin Matibag na ang kanilang huling testigo para sa 4th article of impeachment. At sa July 21, Martes ito sa salang. Ihaharap na ng prosekusyon sa Miyerkules, July 22 naman, ang unang testigo para sa Article 1 confidential funds. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack. Again, Angela, yung sa 20, ano yung magaganap? Dahil kung sa 21 pa si Matibag, tama ba Tuesday? Sa 20, sino yung sasalang or ano yung gagawin sa impeachment court? Jack, sa July 20, ipagpapatuloy yung pagtatanong nga ng mga senator judges patungkol dito sa pinagdidebatihan or yung pinagdebatihan kanina na pagpapasapina noong financial records ng Vice Presidente. So dito, paglalaanan ng oras or bibigyan ng oras ang mga senator judge na magtanong sa parehong kampo. No? Kaya yun ang inaasahang mangyayari kung kaya't wala munang testigo na ihaharap ang prosekusyon pagdating ng Lunes. Jack? In-announce ba nila kung executive session to or hindi naman? Or wala pang desisyon tungkol dyan? Jack, wala pang desisyon pagdating dito, no? Pero we're expecting na magiging pareho ang senaryo ngayong araw doon sa magiging senaryo pagdating ng Monday kung saan ay pepresenta, no? Dahil kailangan makita rin naman ng publiko ang mga katanungan ng senator judges at mabigyan ng publiko ng pagkakataon na marinig ang sagot ng prosekusyon at depensa kung bakit kailangan or hindi kailangan na ipasapina ang mga nasabing dokumento. Jack? Okay, sige, maraming salamat, Angela Babad. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bubuo siya ng task force na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa bidding at pondo ng mga proyekto noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Ayon kay Matibag, bubuuin ng task force ng Financial Investigation Unit at Special Action Unit ng NBI. Nakatanggap kasi sila ng bagong impormasyon at dokumento tungkol rito. Kabilang sa kanilang iimbestigahan ang bilyong-bilyong piso na ginastos umano sa SEA Games Sports Complex kung saan isang pribadong kumpanya ang napaulat na nakatanggap ng 10 bilyong piso sa pamamagitan ng congressional insertions. Bukod dito, napag-aralan din ang kontrobersyal na 50 million peso SEA Games Cauldron Project. Makikipag-ugnayan ng NBI sa Securities and Exchange Commission, Commission on Audit at iba pang ahensya bilang bahagi ng investigasyon. Pumalag ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na imbento lamang ang mga ebidensya laban sa kanya sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Mula sa bidyong ito na ginamit na ebidensya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang katagang no joke ay hindi na panindigan sa bago niyang pahayag. Hindi raw totoong may kinontrata siyang asasin para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Taliwas sa sinabi niya sa video. Dahil dito, tila nilekturan siya ng kapwa-abogado na si Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa palasyo ngayong araw. Pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at gina-justify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional. Pumalag ang palasyo matapos sabihin ng depensa na hindi ito maituturing na grave threats kasi sinagot lamang umano ni VP Sara ang mga katanungan sa kanya noong oras ng media briefing. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo. Buhay ng Head of State ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao. Vice Presidente na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot?
ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Pinaalalahanan naman ni Castro ang mga tumatayong senator judges na maging maingat sa kanilang mga pahayag o mga binabatong katanungan na tila dumidepensa sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sinuman. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito. Una nang sinabi ng Malacanang na hindi kailangang mag-monitor ng Pangulo sa impeachment trial. Pangalawang araw ngayon ng working visit ng Presidente sa Singapore at nakatagdang bumalik sa bansa bukas. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Puntahan na natin ang mga talakayan sa impeachment at iba pang maiinit na issue. Makakausap natin si Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Magandang gabi po, Dean, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya, at salamat ulit sa muling pag-iimbita. Attorney Tapia, I'm sure tinututukan mo rin ang impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyong maibibigay mo na grado so far sa prosecutors at sa defense base sa mga napanood po ninyo? Mukhang mahirap na tanong yan kasi mataas ako magbigay ng grade eh. Pero seriously, mukhang mas mataas yung grade ng prosecution kaysa sa depensa. And to be fair, kasi panahon pa naman nila ngayon para magpresenta ng ebidensya, no? So, kumbaga yung bola nasa kanila ngayon. And so far, sa mga nakita nating performance ng parehong panig, mukhang nakakalamang yung defense, yung prosecution sa ngayon, Ninya. At mismong si Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang pumuna sa private prosecutors at sa defense team dahil raw sa sistema ng mga tanong nila. Hindi raw ba nalilihis na sa issue o pinalilihis ang issue ng pagbabanta o accountability ng pangalawang Pangulo? Ano pong masasabi niyo dyan, Dean? Well, that's a very important observation na matagal ko na rin namang sinasabi, no? Totoo at maliwanag yung posibilidad na magkaroon ng over-judicialization doon sa proseso, no? Kasi alam naman natin na legal itong proseso at constitutional na process din ito, but it's also political, and at the same time, ang pinaka-importante dito ay kung ano yung taya ng taong bayan. Kaya dapat hindi natin sila i-exclude from the process. If we become too technical with the issues, ang makaka-relate na lang dyan, makakaintindi na lang sa proseso, mga abogado. But the impeachment was never designed to be an opportunity for lawyers to display their legal skills. Kasi ang mahalaga dito, Ninya, ay kung ano ang magiging opinion at panig ng taong bayan. Sobra nga sila minsan pong technical na yung ibang tao ay hindi na nga nanood. Hindi na nila tinapos. Mismo yung mga senador at iba pang tao dyan sa gallery, minsan nawawala. Hindi ho ba? Parang pati sila ay hindi nila kayang upuan yung 6 hours, for example, na di ba puro objection lang or di ba puro ganun lang. Parang very obvious naman eh. Sinabi ba niya itong mga katagang ito o hindi? Pero ang dami pa nang tinitingnan. Hindi ho ba? Kaya nakakalungkot yung aspeto na yun, Ninya, kasi nalilihis tayo dun sa tunay na issue eh. Kasi ang issue naman talaga dito pinag-uusapan natin ay yung fitness ng Vice President para magpatuloy sa kanyang posisyon, no? Lahat ng mga binanggit na mga teknikalidad, lahat yan ay suporta lamang dun sa ultimate issue. Ang problema kapag masyadong nagsasalita na tayo ng mga teknikalidad ng mga abogado, ay nawawala na tayo, nalilihis na tayo dun sa tunay na issue. Sa tingin ko hindi dapat yun dahil kahit na ang mga senator judges ang maghuhusga, napakahalaga pa din nakasama dito ang taong bayan sa proseso niya, no? So yung mga attempt at technicality, dapat that has to be kept to a minimum. Nire-respeto naman natin yung karapatan ng mga abogado ni Vice President Sara na mag-object para dun sa mga bagay na sa tingin nilang masamang epekto dun sa kaso ng kanilang kliyente, pero hindi dapat dun sa OA na level na to the extent that it will already exclude the public. No? Yung binabanggit mo kanina na mga tao sa gagat, nawawala. At hindi rin ako magtataka kung yung mga nanonood sa
kanilang mga bahay, nag-tune out na din, ika nga, dahil masyadong matagal, masyadong technical yung proseso niya. Hindi ho ba sinasadya para talagang mawalan ng interes yung iba? Ano po masasabi nyo dyan? Well, kaya nga, no, kahit na ganun pa, hindi pa din yun dapat na maging excuse, no? Kaya ako, I agree with the decision of the prosecution na huwag na nating i-belabor itong issue na to. Hindi na kailangan i-present pa si Atty. Zulaika Lopez, hindi na kailangan pang i-present na si Captain Bello kasi ano pa ba naman ang kailangan patunayan doon sa grave threat? Even before the impeachment started, nakita na natin lahat yun eh. At hindi naman yan pinasubalian kahit kailan, no? Meron lang silang mga excuses katulad ng sinasabi na bugso ng damdamin, na keso sumasagot sa tanong lang. But it does not depart from the fact na talaga namang binanggit ni Vice President Sara Duterte yung mga kataga na yun at narinig nating lahat yun. Ngayon, whether that constitutes an impeachable offense is something that has to be decided upon by the senator judges later on. No? Alright. Wala pa namang nagdedesisyon kung guilty o hindi ang pangalawang Pangulo. Pero sa tingin mo, maipapakita ba sa impeachment court ang mga ebidensya na magiging basihan ng pagpapasya ng senator judges? Well, yan ang hope natin, Ninya, no? Kasi nung bago magsimula itong impeachment process na to, nung minsan natanong ako kung ano ba ang dapat na maging pamantayan ng taong bayan, ang sinabi ko palagi ay tignan ninyo kung sino yung partido na tutulong sa atin para mailahad yung katotohanan at kung sino naman yung gagawa ng lahat ng paraan para itago yung katotohanan. Kasi sa tingin ko napaka-epektibo at napaka-importanting pamantayan yun para malaman natin kung sino ba talaga ang kakampi ng katotohanan at sino yung gustong magtago o ilibing yung katotohanan. At yun lang naman talaga ang ultimate na objective ng taong bayan, niya eh. Okay. Attorney Dean, maiba po tayo. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay itinutulak ng gobyerno na gawing state witness. Sa tingin niyo po ba credible siya? Dahil sinasabi nga na hindi naman siya ang least guilty o halos walang bahid. Kay dating Secretary Bunoan po kasi dumadaan halos lahat ng kontrobersyal na proyekto and obviously siya yung chief ng DPWH. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, I would strongly caution against it, no? Kasi, diba, laging binabanggit ng mga ilang mga observers na dapat ay tuloy pa din yung investigation at saka yung pagkakaso dun sa flood control. And I agree with them. Ang sinasabi ko nga palagi, let the axe fall where it may. Dapat walang sinuhin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness, ang isang testigo katulad ni Secretary Bunoan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa ng taong bayan sa proseso. Kaya, sino ba yung more guilty than him? No? So dapat yan, mas maliwanag nilang mailahad at para magkaroon ng justification yung pagiging state witness niya. Nasa ngayon, hindi ko pa masyadong makita. Opo. At ito pa pong papalit-palit na pahayag ng mga dating bodyguards ni Zaldico. Dapat para bang bigyang pansin ang mga pahayag nila? Well, siguro nga dapat ang pagtingin natin dyan instead of allowing us sana na malaman yung katotohanan, parang mas lalong gumulo, no? Nung pinakikinggan natin yung mga testimonya nila, parang masyadong nakadepende kung kanino pumapanig yung mga aakusahan nila. Nawe-weaponize tuloy. Kapag ikaw ay pumapanig doon sa ikangay mga handler nila, safe ka. Pero pagka taluwas doon sa interest ng mga na mag-handle sa kanila, biglang kasama ka na doon sa mga nakatanggap ng maleta. Paano mo naman paniniwalaan yun? No? So, hindi pa pwedeng ang katotohanan ay depende sa kung sino yung nag-handle sa'yo. At overall, dun sa mga testimonya ng mga so-called maleta boys na yan, nawawalan ng kredibilidad kasi pabago-bago, papalit-palit, at bukod doon, nakadepende sa kung sino yung inaayunan ng mga
umahandle sa kanila. Opo. And sir, kahapon, makailang ulit tinatanong ang papel ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. At patuloy siyang kinakastigo kahit wala naman daw anumang ebidensya. Ang ganitong sistema ba ay makakatulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya? Ang importante niya palagi is we follow the evidence. Ebidensya lang. Pero thus far, wala pang naipapakitang matibay na ebidensya laban dun sa former speaker. So, mahirap naman na maging scapegoat siya dahil kamag-anak ng Pangulo, lahat na ng bintang sa kanya mo ibabaling. Hindi rin yun nararapat para sa demokrasya. So, balit, kung magkakaroon ng ebidensya na meron siya talagang kinalaman dyan sa flood control anomaly na yan, dapat isama siya sa investigasyon. Pero so far, sa mga napanood natin at mga nakita natin, sa tingin ko, wala pang sapat na basihan para sabihin natin siya yung mastermind. Kasi ginagawa nating pelikula itong legal na usapin na to niya. No? And I think we have to avoid that. Ipagpatuloy na lang yung kaso at meron na mga pamahalaan na in charge dito, and I think constitutionally mandated functions. Alright, maraming salamat. Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Samantala, nanindigan ng prosecution panel na kailangan mabusisi sa impeachment trial ang financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. Jack, dalawang mosyon nga kaugnay sa financial records ni VP Sara ang sinubukang tugunan ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Matapos nga kasing atasang ibalik ang green box sa BIR, patuloy pa rin ang prosecution na ilabang mapasama itong mga tax records ni VP Sara at kanyang asawa bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ito ang naging hamon ni House Prosecution Member at Akbayan Party List Congressman Chel Jokno sa mga miyembro ng impeachment court ngayong Miyerkules. Hinikayat ni Jokno ang korte na gamitin ang constitutional powers nito na magkaroon ng access ang prosecution sa financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Mahalagang piraso rin ng ebidensya ang mga nasabing dokumento para suportahan ang ikalawang article ng impeachment na tumatalakay sa unexplained wealth ng bise. Ayon sa prosekusyon, kinikilala ng Bank Secrecy Law bilang exemption ang impeachment proceedings pagdating sa confidentiality ng bank deposits. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Hindi rin totoo na irrelevant ang mga bank, AMLAC at tax records ng bise na nangyari bago siya maupo bilang ikalawang pangulo ng bansa. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Bago pa man ang pagsisimula ng oral arguments, una nang sinabi ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong at Private Prosecution Member Attorney J. Tolosa na kinakailangang may point of reference para patatagin pa ang alegasyon ng hidden wealth ni VP Sara. If we don't start, for example, providing evidence throughout the years kung saan nag-umpisa yung accumulation of wealth. So there has to be a point of reference, no? Whether anong year ba yan, anong taon na ba yan, it does not matter, no? Paalala ni Jokno, hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay sa impeachment court. Sa panahon ng trial kay dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng korte ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya maging hukom. If I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. Binigyang diin din ni Jokno na batay sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema ang pagtukoy kung ano ang may tuturing na impeachable offense ay isang usaping pampolitika na ipinagkatiwala ng konstitusyon sa lehislatura.
Jack, paglilinaw pa nga ni Jokno, nakaangkla itong kanilang subpoena request doon sa constitutional duty nga ng korte na magdesisyon base lamang sa katotohanan. Kaya nga pakiusap nila sa impeachment korte, i-exercise nila itong otoridad nila sa bagay nga na ito. Samantala naman, Jack, next week, grinant ng Senate Impeachment Court itong subpoena ng prosecution para sa mga witness doon sa Article 1 o confidential o magtatalakay sa confidential funds ni VP Sara. Kasama nga dyan ang isang opisyal mula sa House of Representatives at mga opisyal mula sa Land Bank para nga i-clarify at i-verify ang ilang financial documents ng BISE. Ngayon, Jack, kung matatandaan natin doon sa pre-trial order, napakarami na mga witness yung nakalista para sana sa grave threats, pero dahil nga tinuldukan na nila ang pagtalakay sa grave threats at winidraw na nga sila Attorney Zuleika at Captain Bello, ay ilang pang mga testigo o nakatakda sanang tumestigo sa korte tungkol sa grave threats yung kanilang pinull out. Kabilang nga dyan ang isang representative mula sa PNP Firearms and Explosives Office para nga mag-testify sa firearm ownership sana ni VP Sara. Dalawang miyembro ng press conference na present noong November 23, 2024 press conference ng BISE, si Sheriff Abe Andres na sinuntok ni VP Sara noong 2011, noong opisyal pa siya sa Davao City, at isang psychiatrist nga na magte-testify sana doon sa state of mind ni VP Sara. Ngayon, kung matatandaan nga natin, ang grave threats, meron siyang 11 trial dates sana, pero ngayon, 2 weeks lang yung nagamit para matalakay ito. Itong sa confidential funds, merong 31. Ngayon, titignan natin sa mga susunod na araw kung magagamit ba itong 31 trial dates na ito o ilan lang ang magagamit sa mga date na ito. Jack. Okay, maraming salamat, Mari Ocampo. Painit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Masimayin nga natin ang mga issue. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita at Attorney Bucoy. Magandang gabi sa iyo, Jack, at salamat sa inyong paanyaya. Attorney Bucoy, una, ano yung assessment mo? Tapos na officially itong ikalawang linggo ng impeachment trial. Kontento po ba kayo sa nagiging takbo? Para sa akin, ang tingin ko talagang kontento ang prosekusyon sapagkat malinaw ang pagkakalahad ng testimonya ni Attorney Lotok. Pinagtibay niya ang kanilang konklusyon sa kanilang naging investigasyon at hindi natibag ito ng depensa anuman yung kanilang ginawang pagsisikap na tibagin ito. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa ng mga katanungan ng depensa at ng mga katanungan ng ilang senators, judges, at lalong nadiin yung ang ating pangalawang Pangulo. And attorney, ganito, kasi nakakuha ko ako, hindi ako abogado, pero ang basa ko nga, kung nag-monitor ako na itong impeachment trial, successful ang prosecution para patunayan na talagang nag-exist yung video. Kasi nga, hindi na ito dininay actually no kabilang kampo. So, inuungkat na lang nila kung ano yung konteksto. Tama po ba? Tama po. Itong naging testimonya ni Attorney Lotok ay susob dun sa naging identification o pagtukoy ni Agent Kalilong. Ang pagkakaiba ho dito ay nagkaroon siya ng pag-usisa kung ano ang nilalaman nito. Unang-una, na ang ebidensyang ito ay hindi AI, hindi ito doktor, hindi ito splice, at ito ay tunay. At gaya na banggit nyo, hindi naman ito pinabulaanan o tinangkang pabulaanan ng depensa. Pangalawa, malinaw na noong pa hanggang ngayon, nung ito ay ipalabas sa impeachment trial, na talagang matindi yung ginawang banta at pagmumura ng pangalawang Pangulo. At ito ay hindi conditional. Kung naalala nyo, tinanong ni Senator Judge Cayetano, so ito bang pagbabantang to ay conditional? Ang sagot niya ay hindi ho, absolute. So malinaw na unang-una, hindi may mapapabulaanan na nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng video na pinagtibay, nagkaroon ng pagbabanta,
at itong pagbabanta ito ay laban sa buhay ng 3 mataas na opisyal. Eh yun nga ho, gano'n ba ka-importante pa dapat kung ang pinag-uusapan dito ay threat, although ito yung betrayal of public trust, pero gano'n pa ba ka-importante yun, dapat may konteksto pa ito? Di ba kung tutusin, ang pinapatunayan lang ay kung binigkas ba niya yung mga salita na iyon? Yun ang konteksto na gusto nilang pinagsisikapan nilang palabasin na ito ay bugso ng damdamin, ito ay para protektahan yung kanyang chief of staff. Ito ay walang katuturan doon sa pagbabanta sapagkat kung ang konteksto nito ay dahil ito ay pinoprotektahan niya yung kanyang chief of staff, hindi naman niya kinakailangan magbanta. Yung pagbabanta ho ay nanggaling sa kanya, kusang loob niyang ginawa. At sinabi, at sumasagot lang ako sa tanong nung nag-i-interview, yun naman tanong hindi naman sinasabi kung magbabanta siya o hindi Kusang loob siyang nagbanta na hindi naman kinakailangan. Ngayon, tinukoy ho nung ating testigo, nitong testigong si Atty. Lotto, kung ano yung naging kasaysayan bago namuo itong pagbabanta. Yun yung kanyang mga public statements ng 2 pagkakataon ng October, pati noong November 23. At hindi lang yon, matapos yung pagbabanta, muli niyang inulit pa yan sa 2 hiwalay na pagkakataon. Correct. Oo. And ito, attorney, ganito, no, napansin ko rin nung pinlay ng defense, yung video ay pinili, medyo questionable yung mga pinili nilang cuts dun sa video. Parang ibang narrative na nga ipinali. Nandun yung 20 pesos na bigas ng Pangulong Marcos, then nandun yung sinasabi namimigay ng pera ang dating House Speaker. Tila hindi ba parang nalilihis or pilit nilang nililihis yung issue mula dun sa actually pinag-uusapan, which is yung pagbabanta? Yan ay talagang paglilihis at pagtalakay ng mga usaping nasa laylayan ng impeachment. Wala po yang kinalaman. Wala po yang kinalaman sa usaping ito. Parang inaano nila, attorney, yung emosyon no? Parang mahilig po sila sa ganun makikita mo talaga yung optics, yung ginagawang pagiging agresibo. Parang pinapalabas nila, ang pangalawang Pangulo ay tao lamang na siya isang ina, siya isang babae, siya isang kaibigan. Tsaka they try to humanize it. Pero ang hindi maitatatwa dyan, ang hindi maikakaila, ay yung kanyang tahasang pagbabanta. Hindi yung maikakaila yan. Kaya nga ho, ang dami pang yung mga technical issues. Ito si Senator Robin Padilla ay kine-question pa yung credibility at gumagawa pa ng issue tungkol kung saan nanggaling si Atty. Lotto, kung paano siya napunta doon sa posisyon na yun, which is parang pag inisip mo naman ay hindi naman relevant sa kaso. Uulitin ko ho, muli, walang katuturan na naman ang mga katanungan ni Senator Judge Padilla. Yung tinatanong niya, ikaw ba ay may kaalaman tungkol sa Islam? Ilang beses ka na ba na-promote? Wala akong katuturan niya sapagkat yung kanyang mga naging promotion, bago pa siya nag-imbestiga dito sa pagbabantang ito ng pangalawang Pangulo. And attorney, ganito, no? Eto medyo marami nang nababagalan dito sa takbo kasi nga kumbaga 2 witness pa lang ay umabot na ng 2 linggo. Tingin nyo, papayag yung impeachment court na mailabas pa ang kabuuang ebidensya? Kumbaga lahat ng ebidensya, lalo na pag pumunta na tayo dun sa confidential funds, yung unexplained wealth, anong tingin nyo po? Kusa na hong pinutol o pinaigsi ng prosekusyon ang kanilang paglalahad o presentasyon ng katibayan patungkol dito sa betrayal of public trust, sa Commission of High Crimes, sa pamamagitan ng pag-atras nila nung iba pang testigo na ayon sa kanila ay hindi na kinakailangan kasi corroborative na lang. Malinaw na ang naging paglalahad ng ebidensya at para sa kanila ay sapat na ito upang itaguyod o suportahan yung kanilang unang artikulo ng grave threats. Opo. So ito, tingin niyo po ba dun sa eventually may ilalabas kasama na dyan yung BIR box na sinasabi, yung AMLAC and yung mga bank statements, tingin niyo makikita ito ng publiko? Palagay ko po ay magiging patas naman ang impeachment court sapagkat gayong binanggit ni Prosecutor Diokno na hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang mga bank account, hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang AMLA records at hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang income tax returns. Nangyari na ho yan noon, nung previous impeachment trial ni dating Chief Justice Corona at sa iba pang mga naging desisyon ng Korte Suprema patungkol sa secrecy ng bank accounts. Okay. At
income tax return. Sige po, maiba lang po ko, no? Ihahabol ko lang po itong tanong na to. Up for decision na kasi yung submission ng pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Wise decision ba ito ng gobyerno na maggawin siyang state witness kung kumbaga may question na sa kanyang credibility? Kasi may nagsabi na dapat din isoli niya kung may nakuha man siyang pera mula dyan sa anomaly na yan. Ang yun hong Sandigan Bayan ay pinagpaliban yung desisyon doon sa motion ng ombudsman na gawin siyang state witness at tanggalin siya sa mga akusado. Ngayon po, naintindihan ko ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bonoan. Dahilan sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to. Siya ang nagdisenyo, siyang arkitekto nung budget ng Public Works, nung sinumiti niya ang budget sa Department of Budget and Management. Siya, pangalawa, ang nangasiwa ng pondong ito. Sila ang nagpabid, sila ang naggawad ng kontrata sa mga questionableng kontratista at questionable at maanomalyang mga proyekto. Pangatlo, siya po ang nag-aproba ng bayad sa mga kontratistang to. Ngayon, kung inyong maaalala, nagtestigo po itong si Undersecretary Bernardo at siyang itinuturo na kumita rito ng malaki. Kumita siya ng 3 bilyon dahil sa kanyang komisyon na 15% kada taon. Kaya sa loob ng 4 na taon na siya ang nanungkulan bilang kalihim ng Public Works, ay nagsusuma po, bumubuo, nakatanggap siya ng 3 bilyon. Kaya ako sinabi na parang may pabuya pa siya sapagkat ang kanya lang isusoli, 1 bilyon. Ngayon, lumalabas na siya ang pinakamayasala dito. Yung isa pang punto, yun ho, sa ombudsman, dahil daw may kawalan ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez at pati na dito kay Senator Estrada. Kung walang ebidensya, ba't mo pipilitin na ikaw ay makikipagkunsaba, makikipag-usap ka sa isang testigo na madumi ang nakaraan at sangkot mismo sa anomalyang ito? So, yun ang pangalawang pamantayan na yung pamantayan, he should not appear to be the most guilty. Kaya nabanggit ko, siya yung pinakamisala Siya yung isa sa pinakamalaking may tinanggap. Pangalawa, yung kawalan ng ebidensya, may iba nang testigo Si Yusek Bernardo na siyang itinuro, at si Bryce Hernandez. So, hindi ho katanggap-tanggap ang gagawin ng Sandigan Bayan. Kaya sila nagpasubali. Kaya sila iniurong nila yung desisyon. Okay, naku, maraming salamat po sa inyong insights po. Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bucoy. Sir, magandang gabi po at mabuhay po kayo. Magandang gabi din sa inyo at salamat. Hiniling ng depensa ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kahilingan ng prosekusyon na maglabas ng sabbinan sa bank at tax records ng pangalawang Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM. Yes, Jeng, alam mo, dalawa ang ipinunto dito ng depensa patungkol nga dito sa issue ng pagbubukas o pagsasabina nitong mga financial record ni Vice President Sara Duterte. Una nga dyan yung due process. Iginit ang defense team na para bang hindi dumaan sa tamang proseso ang isinampang impeachment complaint kung saan saklaw dyan ang hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo dahil wala umanong nakalagay na attachment dito. Narito ang payag ni Attorney Michael Foa ng defense team. Balikan po natin kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalya and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attach a document to support that accusation. Not a single financial transaction record,
not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed Sabi pa ng depensa, tanging ang mga dokumentong inihain lamang ang nakalagay sa mga sinumbite laban sa pangalawang Pangulo. Wala umanong kahit na anong mga pruweba na susuporta sa akusasyon na may paliwanag na kayamanan si VP. Kung papahintulutan rin umano na isa publiko at buksan ang financial records ng pangalawang Pangulo, pwede itong pagsimulan ng fishing expedition. Pangalawa namang pinaliwanag ng depensa ay ang relevance ng hakbangin na ito. Tinawag na fatality overbroad o masyadong malawak ang gustong ipakita ng prosekusyon sa financial record ni VP Sara dahil pati umano ang record nito noong alkalde pa siya noong 2007 ay kasali sa ipinapasabpina. Narito ulit ang pahayag ni Attorney Powa. That is controlling and that is the law of the land. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. Definitely not an impeachable offense. Questionable rin daw ang gusto ng prosekusyon dahil pati ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio ay kailangang ipakita ang mga financial record. Para sa kampo ng defense team, hindi impeachable person si Carpio at hindi kasama sa paglilitis kaya hindi dapat isa publiko ang kanyang records. Binigyang diin rin nila na hindi dapat mabago ang batas dahil sa impeachment at ang batas din umano ay dapat maprotektahan ang bawat isang tao at isa rin sa binigyan diin nila, hindi raw isang kapangyarihan ng impeachment trial para gawing legal ang mga illegal na gawain. At yan muna ang latest. Balik sa Jack. Maraming salamat, JM Pineda. Heto na nga ang latest ng marangkadang showbiz balita. Kamakailan ginanap ang Blood vs. Duty Finale MediaCon kung saan agad-agad nating nakapanayam ang dalawang bida ng nasabing teleserye na sina Richard Gutierrez at Gerald Anderson. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Sa ginanap na Finale MediaCon, ibinahagi ni Gerald Anderson ang mga kinoconsider niya sa tuwing gagawa siya ng proyekto. Lagi ko naman ni-requestin na kapag may gagawin akong proyekto ay sana may social relevance, di ba? Sana may mauwi yung audience natin. Sana may matutunan. Nagsilbing director din si Gerald sa Blood vs. Duty. Agad nating hininga ng pahayag ang aktor patungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Yun yung future talaga natin eh. So, kailangan natin i-embrace yan. At nakasubok din kami dito. I mean, I think it was more CG at kami. Siyempre gusto natin laging bago at maganda yung pinapanood. Sa nalalapit na pagtatapos, tila nabitin si Gerald sa naging pagsasama nila ni Richard Gutierrez. Bitin. Sobra. Kahit kami dalawa eh. Sabi na, ang dami pa natin sanang pwedeng gawin, di ba? Sagot naman ni Richard Gutierrez sa mabilis nilang pagsasama ni Gerald sa project na ito. It was a great working experience, doing Blood vs. Duty with Gerald. Maayos yung naging takbo ng show namin dahil sa aming dalawa, tutulungan kami. Sa serye, magkasama sila ng kanyang real-life girlfriend, ang aktres na si Barbie Imperial. Kamusta ang dynamics nila sa set? Okay yung working experience din namin. Syempre it helps na magkasama kami sa isang teleserye dahil syempre same yung schedules. We get to know the people that we're working with and we get to help each other also. Samantala, agad nating hininga ng pahayag si Richard patungkol naman sa Incognito 2. Tanong ng marami, kasama pa rin kaya siya sa project na Incognito 2? I think they started filming. Hindi ko alam, hindi ako updated. So ako magpapahinga muna ako after this, but I'm not updated with what's happening with Incognito 2.
At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-isang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina. Maraming salamat, Jai Ho. Salamat. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.